Magandang morning, mga gwapo, mga gwapa, bata, matanda. Magandang araw, araw ng linggo ngayon. Um, Pagbabalik sa live, gagawin ko rin yung utos ng Diyos na kailangan mong ulit-ulitin yan para matuto ang mga tao. So, ayun, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na nasaan talaga ang tao maligtas. Tulad ng mga kausap ko na nagpapagamot, mga baguhan, hindi nila alam kung ano ba talaga ang ginagawa ko. Madali sa nilang sasabihin na naniwala ako, sir. So, ipaliwanag ko sa inyo kung ano talaga para maunawaan ninyo kung anong ginagawa ko. Sa mga nanood ng mga video, sa mga nagbasa sa wall ko noon pa, alam na ninyo. Pero hindi ibig sabihin, alam na ninyo ay pumapasok na sa puso't isipan ninyo kung ano talaga ang paniniwala. Samot sa ring mga lumalapit sa akin na matagal na kayo sa wall ko. Gandang mga pananalita ang binibitawan ninyo sa bibig ninyo, magandang sinusulat ninyo na ayun nga, na tunay kayong naniwala. Pero sa pang-araw-araw ninyong gawain ay wala akong makikita na naniwala nga kayo. Kaya nga, ang sabi ko nga, na ang paniniwala ay wala yan sa salita. Ang ay nasa gawa natin yan. Ano man nasasabihin ninyo na naniwala kayo, pero ang natutunan ninyo ay hindi nyo na i-apply sa sarili ninyo, hindi pa rin kayo naniniwala. Nasabi ko sa inyo na ang utos ng Diyos na manggamot ako at mangaral. Kaya ito ang ginagampanan kong tungkulin na gaano man to kahirap dahil sabi nga ng Diyos, kahirap kaya ng ginagawa mo. So kung titingnan din natin, mahirap nga. Isipin nyo naman yung kalagayan ko, sarili ko mismo, trabaho doon, trabaho dito, plus dito pa, kotya doon, kotya dito, masakit na salita, binibitawan ninyo. Pero pilit ko itong unawain, tanggapin ng taos-pusong pagpakumbaba para lang maiparating sa inyo ang mga bagay na pinaparating ng Diyos sa inyo. Gaano man ito kahirap, buhay man ang kapalit o buhay man nakasalalay dito sa sarili ko mismo, hindi ko ito iniisip. Ang mahalaga sa akin na magampanan ko ang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos na maipating sa inyo para sa sarili ninyong kaligtasan. Kaya ito yung sinasabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Kaya ito ngayon, ipaliwanag ko sa inyo ng husto kung bakit nanggamot ako at mangaral. Dahil ito yung ayon sa mensahe ng Diyos kanina, na habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito, ay maraming mga bagay na maging dahilan para mapapahamak ang tao. Dahil nga dito sa namulatan nating mga paniniwalang akala natin na itama na. Basta magkaroon ng relihiyon, ang alam natin maligtas na. Basta nagsimba, ang alam natin maligtas na. Basta nagbasa ng Bible, alam natin na maligtas na. Basta tumingala kayo sa pastor at pare ninyo, ang alam ninyo maligtas na. Pero sa totoong paniniwala, ang lahat ng mga bagay na yan ay wala yan kaligtasan. Ang lahat ng bagay na yan ay puro kasinungalingan. Yun ang mga turong panglilinlang, yun ang mga turong mga kasinungalingan na ginawa lang nila para lang sa pira.
Pira, pira, pira ang pakailang ng mga pare at pastor na yan. Ang kaligtasan natin ay nasa bawat gawain natin. Yun paulit-ulit kong sinasabi na ang kaligtasan ay nasa pang-araw-araw nating buhay. Kung ano man ang ginagawa natin habang nabubuhay tayo. Kung paano tayo makitungo sa lahat ng bagay dito sa paligid. Kung paano tayo makikitungo sa kapwa natin, asawa, anak man, o kapitbahay, o kaibigan man. Dito natin makikita kung paano tayo nakikitungo, nakikitungo sa mga tao o ano man yung nasa paligid. Dito ang kaligtasan at wala sa pagsimba. Kaya kung kunin nyo ng base ng sinasabi ng Diyos na ang mga taong tinitingala nila, ang mga taong sinasamba nila, ang mga taong pinagsilbihan nila, ang mga taong pinagtanggol nila, hindi ba nila iniisip ng pinagtanggol nila ay nambiruang makasalanan sila. So ito yung mga pare at pastor ninyo na ipinagtanggol ninyo, kaya tinatawag ko ito na makasalanan. Kaya sabi nga ng Diyos, ang mga taong yan, tinatawag silang nambiruang makasalanan. Kaya nga nambiruang makasalanan, dahil sila nga nagturo ng kasinungalingan. Ang mga turo nila na ipinamulot sa mga tao sa haba ng panahon na ang turo nila ay yun ang kaligtasan ng pagtatag ng relihiyon nila, ang paggawa nila sa mga turo nila, kung ano-ano man yung mga turo, samot-saring pinapasunod sa membro, ito lahat ay kasinungalingan. Iyan kayo ng halimbawa nga doon sa pamisa na walang katapusang pamisa na ginagawa nila hanggang sa namatay na lang ang nagpamisa, namatay na naman uli ang nagpamisa, namatay na naman uli ang nagpamisa na walang katapusang pamisa, walang naligtas at walang nagsasabi na naligtas na at walang nagsasabing pare na tama na kasi naligtas na sila. Hanggang maalala ninyo, walang katapusang pamisa. Ang pamisa nila may special, may ordinary. So makikita natin na kasinungalingan. Kaya kung isipin natin ng mabuti, ang mga bagay na ito ay malayo sa katotohanan. Dahil nga ang kaligtasan na sinasabi ko ay makakamit lang natin ito habang nabubuhay pa tayo. Wala tayong paniniwala, walang pagbabago, walang pagsisisi sa panahon na yumaon na tayo. So, yung pamisa na yan, wala nang ginawa sa buhay natin. Ayon sa mensahe ng Diyos, at ito din yung paniniwala ko, at based sa mensahe niya, na pag namatay na nga tayo, o namatay na ang tao, pagharap mo sa Diyos sa loob ng 9 na araw, dahil yun nga ang sabi ko, na ang 9 na araw na yan, dito tayo natili sa mundong ito. Meron tayong kayang gawin na magparamdam sa pamilya. Pero sa huling araw, yun yung sasabi ng Diyos na pang 9 na araw, na huling araw na natin na natili sa mundo ng mga buhay. Na dito na tayo mangungumpisal. Na sabi nga ng Diyos na alalahanin mo muna ang nakaraan mo. Ngayon, ang sagot mo dito, based to sa mga nagawa mong kasalanan na hindi mo ito napagsisihan. Iutuot ko sa inyo ito, ilang beses na kung meron kang mga nagawang kasalanan, masasabi mo sa Diyos kung ano ang mga yon. Kung wala kang nagawang kasalanan, yun ang masasabi mo sa Diyos, based din sa naranasan ko, na sabi niya sa akin, alalahanin mo muna nakaraan mo, so ito na yung pangumpisal sa panahon na ito sa harapan ng Diyos. Nang sabi ko, ang naalala ko lang, may asawa at anak ako. Ibig sabihin ng Diyos doon, wala akong nagawang kasalanan na labag sa kautusan niya. Kaya wala akong maalala na may naginawa akong masama sa kapwa o sa mga bagay man dito sa mundo nung buhay pa ako. Kaya sabi nga ng Diyos na pabalikin kita sa lupa bago ka bumalik, alahanin mo na nakaraan mo. So yun.
Ngayon, pag kayo naman, hindi naman kayo katulad ko na pabalikin kayo ng Diyos dahil wala namang ipang-utos ng Diyos sa inyo. So, yun yung ang masagot ninyo kung ano yung ginawa ninyo. Kung may nagawa kayong masama, anong lamang sa kapwa, nanakit sa kapwa, o ano man yung ginawa ninyo, yun yung sasabihin ninyo sa harapan ng Diyos. Ngayon, yun ang magpasya sa Diyos kung saan kayo lalagay. Dahil mayroon kayong mga sinasabi na mga bagay na hindi nyo napagsisihan, yun yung sasabihin ng Diyos sa inyo na iyon ang nagawa mo at hindi mo na pagsisihan. So, kailangan mo itong pagsilbihan habang maghintay ka sa paghukom ko sa sunod na panahon. Kaya doon ka sa impyerno para mapagdusahan mo ang mga bagay na nagawa mo na hindi mo nabago o hindi mo napagsisihan nung buhay ka pa. So, babalik tayo sa pamisa. Wala na ang pamisa dahil hindi na ito mabago ang tao na nandoon na sa impyerno. Kailangan niya pagsilbihan yon ang nagawa niyang kasalanan sa habang panahon kung kailan ang Diyos na maghukom muli sa buhay at saka sa patay. Yun namang napunta sa paraiso, dahil ang sagot nga niya, wala siyang maalala. Ang maalala lang niya, may asa't anak siya o ano man yung sabihin niya. Sasabihin ng Diyos sa kanya, kasi magandang kabutihang ginawa mo, nang buhay ka pa, so napunta ka sa paraiso. So ngayon, dahil napunta sa paraiso, wala na dapat pamisahan, wala na dapat ipagdasal ng mga buhay na naiwan. So, pero kung mapansin natin, lahat ng nangamatay ay pinapamasyahan ng mga pare, pinagdasal ng mga pastor. So, ibig sabihin, sa turo na yun, wala na bang ginawa ang tao na kabutihan? Lahat ba ng tao gumawa ng kasamaan? O dahil silang lahat mapunta sa impyerno? Saan na yung mga membro nila? Nasaan na sila mismo nang nagturo? Ang nagsasabi na ang reliyon nila ay makapagligtas? Nasaan yung sinasabi nila na kailangan magsimba kayo sa bawat ng araw ng simba para kayo maligtas? Nasaan na yung sinasabi nila, sundin mo lahat ng mga utos ng Diyos sa tinuturo nila para kayo maligtas? So, ibig sabihin, ginawa naman ng tao yon ang lahat ng turo nila. Wala pa ring isa na naligtas sa kanila. Dahil lahat pala, pagdating sa namatay na sila, pamisahan pa rin nila para mailigtas. So, ang pagsimba, hindi naligtas. Ang pagsunod sa mga pasunod nila, kung ano man ang mga turo nila, hindi din pala sila naligtas. Ngayon, kung ako man ang membro sa inyo, kung ako man ang membro sa reliyon ninyo, hindi na lang ako magsimba. Magpamisa na lang ako para doon din ako maligtas. Kasi magsimba ako, wala naman ikaligtasan. Gagawa ako sa mga bagay na pinapasunod ng reliyon ko, wala naman akong kaligtasan. Sa turo nilang na pamisahan ng kaluluwa ako pag namatay ako, doon ako maligtas. O di magpamisa na lang ako. Hindi na lang ako magsimba. Hindi na lang ako magpabinyag. Hindi na lang ako mangumpisal o hindi na lahat na. Hindi ko na gawin. Pagpapamisa na lang ako. Magpabili na lang ako sa pamilya ko na pag namatay na ako, pamisahan nyo lang ako kasi maligtas na ako. So parang ganito na ang turo nila. Nagmukhang patawa. Ngayon, dahil nga tinuturo nila yon ang magsimba o ano man yung mga pinapagawa nila, kasi nga nandoon yung bayad. Magpabinyag, may bayad. Magsimba, may koleksyon. At mangumpisal o magpamisa, may mga koleksyon, may mga pera. So, samot-saring pamaraan ang pinapakulo na ginawa nila para lang kumita ng pera mula sa membro. So, makatuwid, negosyo ang reliyon. So, walang ginawang kaligtasan. So, ito yon ang punot dulo kung bakit nagkaroon ng reliyon ang tao. So, sa turo ko, ang reliyon ay walang ginawa sa buhay ng tao. Ang reliyon ay isang panlilinlang. Dito napapahamak
ang tao. Na ang tao hindi nga nag-isip ng tama, so kaya dito kayo napapahamak. Yun yung sinasabi ng Diyos sa mensahe kanina, na wala nang ibang maggabay sa buhay ng tao kung hindi ang Diyos lamang. So ang gabay ng Diyos, kung ano yung mga pinaniwalaan natin na ang Diyos ang pag-ibig, so dito lang tayo nagbabase. So dahil pag-ibig, bawat galaw natin ay meron tayong gagawing kabubuti sa lahat ng bagay dito sa lupa. So ibig sabihin, ginawa mo yung mga bagay na yon na kabutihan, so ikaw ay may pag-ibig, ikaw ay may Diyos sa puso. So hindi yung nagtuturo sa inyo na ito ang kaligtasan, mga rin yung mga parin ninyo nagsasabi na ito ang kaligtasan, ito ang turo nila, sundin ninyo. Pero sa sarili nila mismo, manlilinlang sila, manluloko, rapist, bakla, at ano pa. So makikita natin na malayo talaga sa turo nilang kaligtasan. Dahil sila mismo makikita ninyo ang kasinungalingan. Kaya nakakalungkot isipin na kayong mga membro, pag narinig ninyo ang mga sinasabi ko, na nakikita naman talaga ninyo na gawain nila, pinipilit ninyong sabihin na tao lang sila. O, dahil tao nga, hindi nga dapat silang sambahin, hindi dapat silang tingalain, at nakikita naman ninyo na gawain ng mga pare ninyo, gawain ng mga pastor ninyo, sinasabi pa rin ninyo, fake news yan. So ang sarili ninyo, tila tinuturuan ninyo na ang mali ay gagawing tama. Nakikita naman ninyo na gawain na nila, hindi niyo kayang tanggapin sa sarili ninyo. Dahil yun nga, nabulag na kayo sa katotohanan. Kaya ang salitang mga bobo, tanga, o inotel ay ginagamit ito sa tamang paggamit. So dito ninyo makikita na itong lahat na ito ay applicable para sa inyo. Marami akong nakikita na ang tao ay nalubog na sa kasalanan. Hindi na nga makauga-uga doon sa mga gawain nila pang bahay kasi nandoon palagi nasa simbahan. Pero ang mga taong ito ay sobra ka pangit ang mga gawain, ang mga pag-uugali na sobra ka pangit. Karamihan ito mga katikista. Ang hala kasi nila, ligtas na sila dahil sa ginawa nila. Pero wala doon ang kaligtasan nila. Kasi nasa ugali pa lang nila ay hindi na sila maligtas. Ngayon, yung sinasabi ng Diyos nga na manggamot ako at mangaral, boses pa lang marinig ng tao, gagaling sila. Itong mga bagay na ito ay hindi ito ang batayan na ang boses ko makapagaling, hindi ito ang batayan na ang kaligtasan ay nasa tinuturo ko na hanggang ang boses ko makapagaling. Ito ay isang batayan na para paniwalaan ninyo na ang turo ko, kung ano man yung sinasabi ko na kaligtasan ay nasa gawa ng tao, patunay lang ito. Pinatunayan ng Diyos na tunay niya akong ginamit. Kaya sa mensahe niya na boses pa lang ang rinig ng tao, gagaling sila. Ibig sabihin ng Diyos doon, patunay lang yun na ginamit niya ako na bilang kasangkapan. Kaya yung sinasabi niya na bigyan kita ng power of mind, yun yung patunay rin na ginamit niya ako kasi yung sinasabi niya na makakita ka ng parating, ayun, ang mga sinusulat ko ay nagpatotoo. Kung nasasabi ko nga sa inyo, yung Bagyong Yolanda, yung sinusulat ko ng 5 beses yan, yung tsunami sa Indonesia, yung chemical sa Syria, yung pagkatunaw ng ice sa Alaska, yung Duterte, marami pa. Itong lahat ito ay isang backup lang ito para paniwalaan ng tao yung sinasabi ko
na paniniwala ko, na turo ko. Hindi ito ang punot dulo, hindi ito ang point dito, hindi ito ang napaniwalaan ninyo na pag nakakita, pag may sinusulat ako nagkatotoo, hanggang doon lang ang ano ng tao kasi. Hanggang doon lang alam ng tao. Sinasabi, oh, makakita siya ng parating, nakakahula siya. Parang hanggang doon na lang ang naisip ng tao. Hindi ba nila naisip nga itong lahat ng bagay na ito na nagagawa ko ay isang paraan ito ng Diyos na pinatunayan niya na tunay akong ginamit niya para yung kung ano man yung tinuturo ko ay mapaniwalaan ninyo. Kasi yun na yun ang makapagligtas sa inyo. Ngayon, kung malaman nga ninyo na nagkatotoo sinasabi ko, siyempre maisip ninyo, pumasok sa isipan ninyo na tama nga, ginamit siya ng Diyos. So kung ano man yung tinuro ko na sinasabi ng Diyos na please don't sell my words, na ito yung isa sa paniniwala ko, na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. So ngayon, dahil paniwalaan ninyo yon, Jack, naisip din ninyo na, oh, ang reliyon nga, hindi nga dapat na magkaroon ng tao. Kasi hindi para maligtas ang tao doon sa reliyon. So dahil doon, magkaroon na kayo ng pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala dahil yon sa mensahe ng Diyos na may backup na kaya kong gawin. So ang gagawin ninyo, hindi na kayo magsimba, hindi na kayo magbigay ng pera sa simbahan. So ang gagawin na lang ninyo, gumawa na lang kayo ng kabutihan habang nabubuhay. So yun, yun doon na kayo maligtas kasi ginawa na ninyo ang bagay na ayaw ng Diyos, na ayaw na ng Diyos na pagkakitaan siya. So hindi na kayo nagsimba, hindi na kayo nagbigay ng pera sa simbahan. Ngayon, dahil nga ang simbahan ay pera lang ang pakay nila, kung napapansin natin sa panahon ngayon na pandemic, walang misa, wala nang koleksyon ng simbahan. So, dumalabas na rin yung mensahe ng Diyos na darating ang panahon na gugutumin ko sila. So, hindi lang yung mga pare at pastor. Lahat tayo nagugutom. Yung makita naman ninyo sa panahon ng pandemic ng itong coronavirus ay lahat walang trabaho, sa lockdown lahat, so wala nang kinikita ang tao. Pero sa halip na tumulong ang masimbahan, ito, nanghihimutok pa sila kasi wala na raw silang kita. Sinasabi na nila na i-online na lang ang donation ng mga tao. So makikita ninyo, pera lang talaga ang kailangan nila. Ito nga sa panahon na to, panahon na tumulong sila sa mga membro. Panahon na tumulong sila sa kapwa nila. Sa haba ng panahon na nangulikta sila ng pera, marami silang mga tagong yaman, sila ang mga may-ari ng mga malaking kumpanya, sila ang mga stockholder ng malaking kumpanya, lalo na yung mga pare, sila na halos pinang-nag-ari ng BPI Bank, at marami pa silang mga kari-arian. Ngayon, sa ilang buwan lang na lockdown, pag nagsalita sila, feeling pulubi na sila, feeling nagugutom na sila, feeling hirap na sila. Ngayon, ang hinihinga nila ng mga pera, itong mga tao, na gusto nilang magbigay na huwag niyong kalimutan ang obligasyon ninyo sa simbahan, yung donation ninyo, ipasok ninyo sa mga account nila. Ito ba? Makatao ba ito? Wala nang kinakain ng mga tao, wala nang kinikita ang tao, naghihingalo na sa gutom ang mga tao, pero ito pa rin ang lumalabas sa bibig nila. Itong donation na ito, itong kita nila ang inaalala nila. So makikita natin na ang mga paring ito, wala nang Diyos sa puso. Demonyo na ang mga kalooban nito. Tunay na hindi sila naniwala ng Diyos. Tunay na demonyo kaya ang tawag sa kanila ng biro ng kasalanan. Kaya ang tawag ko sa kanila, ama sila ng demonyo. Kaya kayong mga naniwala, kayo din ang mga anak ng demonyo. Makikita na ninyo ang gawain ng mga pare ninyo. Pinipilit pa rin ninyo na tao lang sila. Pinipilit pa rin ninyo na fake news yan. So, yun nga, kayo nagtuturo sa sarili ninyo
na ang mali ay gagawing tama. So ngayon, sa panahon na ito ng epidemya, nasa mensahe ng Diyos yan, dati ang panahon na there's no way to run, there's no place to hide. Ito na yun. Hindi na tayo pwedeng magtago. Kasi ang lahat ng mensahe ng Diyos na isulat ko na. Kung nagbasa kayo sa wall ko, makikita ninyo lahat na nandyan talaga. Kung ano yung naglabasan ngayon sa panahon na generasyon natin mula 2013. 2010 ako nag-umpisa hanggang sa kasalukuyan. 2013, 14, 15, nakikita natin ang naiba ang pangyayari. Balik kayo sa before 2010. So sa panahon din ngayon, iba-iba na ang pangyayari. Yung pagkatunaw ng yelo na sinulat ko na hindi pa nangyari simulat sa poll, na laging sinasabi ng mga eksperto na bago na. Pero sa mga mata ng tao, ang sinasabi, dati na yan. Ang eksperto nagsasabi na first time nangyari. Ang para sa mga tao, ang sinasabi sa sulat ko, dati na yan. So ito mga utak na ito, yung mga taong ito, hindi mo luwas maisip kung paano nila ginamit ang utak. Nakikita na nga nila na ang sabi na nga ng mga scientists, first time na nangyari ang pagkatunaw ng yelo sa Alaska. Pero ang mga taong nangungutya sa wall ko, sa mga sinusulat ko, dati na yan. Di natin alam kung tama ba ang mga pag-iisip nito o inotel ba ang pag-iisip nito o baka naman gusto lang nilang turuan ng sarili nila na ang mali gagawing tama. Marami dyan nagsasabi. Sa mga kamag-anak ko, nagsasabi, kung naniwala kayo, sa Diyos lang kayo maniwala. No, malinaw yon. Pero nandoon naman na sa sinasabi ng Diyos. Na ang power of mind mo is powerful yan. Dahil makakita ka ng parating. Lalo na kung naging espiritu ka. Diyos ang nagsabi nun. Ngayon, nagkatotoo. Ngayon sasabihin ng mga taong ito, huwag kayo maniwala sa kanya kasi tao lang yan. Tao nga lang ako, hindi ko naman sinabing Diyos ako. Sinasabi ko na nga palagi na iyon ang sabi ng Diyos. Ibig sabihin, malinaw doon na kausap ko ang Diyos. Pero bakit hindi nila kayang paniwalaan? Kasi nga, ang namumutawi sa puso at isipan ng isang tao ay silos. Gusto kasi ng tao, sila ang gagamitin. Hindi maaaring gagamitin kayo ng Diyos. Sa kalooban pa nga lang ninyo, sa pagsasalita ninyo, sa pagsasabi ninyong, demonyo ako, o demonyo ang gumamit, o tao lang ako kaya hindi pwedeng gamitin ng Diyos. Ito pa lang, makikita na natin hindi kayo gamitin ng Diyos. Yung paniniwala ninyo, ng relihiyon ninyo, ang turo ng relihiyon ninyo, ang piniwalaan ninyo, dito hindi na maaring gamitin kayo. Sa halip na magpasalamat kayo, kasi may taong ginamit ng Diyos para maiparating ng Diyos sa tao ang kagustuhan niya, hindi, baliktad. Silos ang namumutawi sa inyo. Pero naniwala kayo, sa panahon nila ni Noah, sa panahon nila ni Mary, sa panahon ng mga apostol, naniwala kayo na ang mga taong yun ginamit ng Diyos. Bakit hindi nyo napaniwalaan ang nangyari sa buhay ko? Hindi ko naman ito pinapangarap. Kusang dumating sa buhay ko to. Dahil naniwala ako ng Diyos, hindi ko pa naumpisahan na totoo ang mga sinasabi ng Diyos. Lahat ng sinasabi niya, salita pa lang yun. Wala pa akong gawa. Pero ginawa ko magparating sa tao kasi naniwala nga ako na ang Diyos ay buhay. Naniwala ako na ang Diyos totoong gagamit ng tao kung tama o totoo ang paniniwala niya. Kaya ginawa ko yun kasi naniwala ako. Kahit sinasabi ng Diyos na gagawin mong ito ay maraming tao ang maghangad sa buhay mo, papatayin ka nila. Ngayon, kung isipin din natin, masagasaan ko mga babuhalang reliyon. Maraming tao ang nasagasaan ko sa mga sinasabi ko. Pero hindi ko to iniisip. Basta ang alam ko,
Pinag-utusan ako ng Diyos na gagawin kong ito. Kasi ang sabi niya, huwag kang matakot na magsabi sa mga tao, sa mga mensahe ko sa iyo. Dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Kaya ginawa ko. So hindi naglaon, lumakad ang mga araw at buwan, nagkatotoo ang lahat. Na ang boses ko ay makapagaling. Ang mga sinusulat ko ay nagkatotoo. Ang sinasabi ng Diyos, makakita ka ng kasalanan. Buhay man o patay. Ang lahat ay nagkatotoo. Ngayon, bakit sasabihin natin na huwag kayong maniwala, tao lang siya? Hindi ko naman sinasabing Diyos ako. Sinasabi ko lang sa inyo, nang sabi ng Diyos, maniwala lang ang tao sa iyo na ginamit kitang kasangkapan. Ano ba ang kasangkapan? Instrumento. Malinaw yun. Ngayon, kung wala siyang gamiting instrumento, paano iparating ng Diyos ang gusto niya? Na wala namang taong katulad ko. Siguro kung pare at pastor ninyo ang ginamit ng Diyos, ang magsasalita, lahat paniwalaan ninyo. Dahil sinasamba ninyo, itinitingala ninyo, ipinagtanggol ninyo ang pare ninyo. Pero dahil nga hindi ako pare, dahil hindi ako pastor, at ordinaryong tao lang ako, kaya hindi ninyo kayang paniwalaan. Ganun lang kadali. Pero hindi maaring gamitin ang pare at pastor ninyo. Kasi sila nga ang ama ng demonyo. Sila nga ang dahilan kung bakit napapahama kayo. Dahil sa turo nilang kasinungalingan, sa turo nilang gawa-gawa lamang. Kaya hindi pwedeng gamitin sila. Dahil sisiguro ko sa inyo, kung pare ako at pastor ako, tiyak, lahat ng sinasabi ko, paniwalaan ninyo. Pero dahil ordinaryong tao lang ako, silos ang nasa puso't isipan ninyo. Kaya panahon na magmuni-muni kayo. Meron kayong tamang pag-iisip, may mga utak kayo, gamitin ninyo sa tama. Meron kayong kalayaan gumamit ng 6 na senses na binigay ng Diyos sa inyo. Gamitin ninyo sa tama. Huwag ninyong sayangin habang nabubuhay pa kayo. Dahil pag hinayaan ninyo na ang pare at pastor ninyo ang gagamit sa utak ninyo, tiyak, sa kabilang buhay, kayo din ang magdusa. Meron kayong karapatan na gumamit ng sarili ninyong pangunawa at pag-iisip. Huwag kayong magpaluko sa mga pare at pastor ninyo dahil malinaw na ang turo nila ay walang kaligtasan. Siguro naman marami na kayong natutunan sa araw na ito, araw ng linggo. So magandang araw and God bless sa lahat.